Shout out kay Ma'am unsa imong maday advisor gusto mo na sa Korea sa factory worker kay para sa akong bana tana pang inspire kay nag-schooling pa siya og LC unta man notice with video. Thank you sir. Okay, Saturday pa lang ngayon mga kabornox at overtime yung kasama ko. Ito yung yung press automatic na siya na press machine. Dalawa yung binabantayan niya dito mga kabornox. Ngayon sa mga KLT aspirant na papunta pa lang dito at nagbabalak na mag-exam, ito lang yung masasabi ko sa inyo mga kabornox. Kung may trabaho man kayo, huwag nyo po kung iiwan yung trabaho nyo. Yung pag-aaral nyo is time management lang, tapos syempre lalo na sa may mga pamilya, ang gagawin nyo lang dyan mga kabornox, while nasa trabaho kayo, mag lang kayo ng mga vocabulary na kaya nyong i-memorize everyday. Yun yung ginagawa ko dati mga kabornox. Everyday is nag-memorize ako ng 10 vocabulary, then kinaumagahan is binalik ko siya hanggang na-memorize ko na siya. Na naman ako ulit ng additional vocabulary. Din yung bahay namin is bawat sulok ng bahay namin, sa kitchen na mga gamit, sa bedroom, sa sala, sa kwarto is nilagyan ko siya ng mga vocabulary words para hindi ko siya makalimutan. Yan yung ginagawa ko dati mga kabornox. Then as I said later na while ago na 4 times ako nag-exam. So sa mga first timer na bagsak, wag lang kayong mawala ng pag-asa as long as kaya pa ng edad natin. Ito yung mga ginagawa ng mga kasama ko dito mga kabornox. Mga automatic na siya na press machine, mga 8 yata tong inooperatan ng kasama kong dalawa. So yun mga kabornox, wag lang kayong mawala ng pag-asa. Siyempre magtiwala sa sarili at siyempre manalangin lang talaga tayo mga kabornox, dahil hindi man ngayon tarating yung panahon na para sa atin, baka sa susunod na taon or sa susunod pa, yan na yung ibibigay ng Panginoon sa atin, no? Sa akin kasi dati 4 times ako nag-exam. First time bagsak, second time bagsak, pangatlo bagsak, and then sabi ko sa sarili ko na last na to, pang-apat. At yun, salamat sa Panginoon, binigyan niya na, at ngayon nagdadalawang taon na ako dito. Yun lang yung yung lakas ng loob talaga. Siyempre inspirational yung family natin, yung mahal natin sa buhay. So sa mga nagbabalak na aspirant dyan, focus lang kayo sa kung ano yung gusto nyo sa buhay. At kung balak nyo talaga magpunta dito sa South Korea, huwag nyong isuko isang beses, dalawang beses, hanggat kaya pa ng ating edad. 18 to 38 yung lalaki na pwede dito mag-apply. 18 to 36 naman yung babae. So ito yung namin, loob ng kumpanya namin, puro press machine. Yung iba dito is manual, yung iba naman dito is automatic na siya. Automatic. Ito yung product namin na bago, para siyang SIM card. Hindi namin alam kung saan to, pero everyday nag-ano sila ng almost 1 million na mga produkto. Individual na bibilangin namin, almost 1 million, mga 700 or 800,000 yata. Ito lang na product. Ito lang yung masasabi ko sa asawa mo ma'am, galingan niya at focus lang sa family, focus lang. Yung motivation is family, siyempre unang-unang pamilya. At manalangin lang tayo lagi pa sa taas, bibigyan din niya yung time para sa atin. Sortihan lang talaga dito ang kumpanya na magaan, may mabibigat din, may sa bakalan, may sa basura, lahat dito, sortihan lang. Tapos sa sahod dito mga kabornox, sa minimum nila is 85,000 pesos. So minsan may 84, depende sa palitan ng wood. Bali ang minimum wage dito 2,050,000 won. So i-convert natin yan into peso, times lang natin sa 0.41, depende sa palitan ng won. Tapos yung 83,000 pesos na yan mga kabornox sa every month dito,
Depende yan kung linis na yan. Kasi dito mga kaburnoks, kakaltasan pa yan ng mga tax, iba't ibang tax. Maraming tax nila dito. Tapos kung libre bahay, mas maganda. Kung libre kuryente, mas maganda. Kung libre wifi, mas maganda. Pero pag napunta ka sa kumpanya na bayad lahat yung kuryente, tubig, bahay, aircon, yun ang pinakamaano. Dahil yung linis mo talaga sa 85,000 or 83,000, depende sa palitan ng won, siguro mga 60. Siyempre hindi na rin natin makikita yan sa Pinas, yung 60 pesos na yan. Pero yung ibang mga EPS dito, yung mga ibang Pinoy na factory worker dito, yung nasanay na sila sa malalaking sahod, kaya sila lumilipat ng mga kumpanya dahil sa mga overtime. Dito kasi sa amin, minsan may overtime, minsan wala. Pero kahit wala namang overtime dito mga kaburnoks, okay na rin sa amin. Sa akin okay na rin dahil yun nga, pagtitipid lang yung kailangan. Siyempre ipon lang talaga mga kaburnoks, no? So sa mga EPS dyan or mga factory, mga OFW dito sa South Korea, kung nagkasahod sila ng mga 150, siguro batak na yan sa overtime. Wala na po siguro yung pahinga sa isang buwan. Linggo, Sabado, nag-overtime yan. So, siyempre, alagaan din natin yung katawan natin mga kaburnoks. Yun ang pinakamahalaga. Dahil hindi natin alam kung saan yung katawan natin bibigay. Siyempre, mag-iipon. So, sa mga gustong mag-work dito o mag-OFW dito sa South Korea, mayroon akong i-recommend sa inyo yung RRD Korean Language Training Center. Located siya sa Butuan City na nagmamay-ari ni Ruth Visa. Pwede nyo siyang i-PA mga kaburnoks sa mga lugar kung saan kayo, sa Bayugan, Kawadbaran, San Franz, or malapit kayo sa Butuan City. Inquire lang po kayo ni Ma'am Ruth. Diyan po ako nag-aaral. So hanggang dito na lang mga kaburnoks, no? Maraming salamat. God bless.